Hi! So, kung may lakad kayo, may aura-aura kayo, punta kayo sa isang party or sa kung saan man, kung gusto niyo matutunan kung paano ko ginawa tong makeup look na to, nood lang kayo. Warningan ko kayo, medyo mahaba tong video na to, pero ginawa ko tong mahaba talaga para yung mga at least walang cut para talaga malaman niyo yung step by step na proseso kung paano ko ginawa tong makeup look na to. So, sana magustuhan nyo. Salamat! Oh, 'di ba ganito 'yon? Pag ano, tutorial, may project-project sa umpisa. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Simulan na natin yung kagagahan na to. Hi guys, kamusta? So, naisip kong gawin to kasi every time na nakikita kami ng mga kaibigan ko, tinatanong nila kung paano ko ginagawa yung makeup ko. So, yung gagawin ko ngayon, yung makeup look na to, okay siya pang gimmick or kung may lakad kayo ng mga kaibigan nyo or yeah, kung saan man. Okay, pasensya na sa boses ko. May sakit kasi ako ngayon. Ayoko namang magpadala sa sakit ko. Feeling ko kasi lalong lalala kapag, alam mo yon kapag masyado kong dinidibdib yung mga pangyayari. Hindi pa naman ako yung tipong tao na parang pag may sakit, talagang dumedepende sa gamot. Anyway, sorry. Humahaba yung video. Umpisa na tayo. So, kung may primer kayo, ako ang gamit ko ito. Gamit ko ngayon Smashbox. So, um, alam ko dyan, meron nito sa Pilipinas sa beauty bar, mga ganon. Sa Rustans, meron. So, gamitin ko lang yung kamay ko para ilagay ito. Kasi pag gumamit ako ng brush sponge, baka dun lang mapunta lahat. So, sayang. So, ayan. So, bago kayo mag-makeup, kailangan malinis yung mukha. Naghilamos kayo, malinis na malinis yung kamay nyo. Para hindi rin makontaminate yung makeup. 'Di ba? Para hindi masira kaagad. Okay. So, ang foundation na gagamitin ko is Rimmel. Hindi ko alam kung meron neto dyan, pero feeling ko naman meron. So, gusto ko to kasi maliban sa sobrang mura, mas mura pa to sa Maybelline Sobrang mura, tapos yung coverage niya, full. Hindi ko alam kung ano yung sa Tagalog, pero maganda yung coverage niya. Parang minsan nga hindi mo na kailangan mag-concealer So, lalagay ko yan sa mukha ko gamit tong brush na to, foundation brush. Pag pumunta kayo sa Watsons, mayroong mga brush set doon. Yung favorite ko, yung meron siyang stall doon. Marionade yung tatak. Pero meron din naman kayong makikita sa Landmark na mga set of brushes. Ganda rin, tas mura rin lang. If nasa Manila kayo, sasuggest ko lang na pumunta kayo ng Divisoria. Super daming makeup brushes doon. Masasawa ka. Pero wag niyong bibilin yung mga brushes na ganito yung itsura. Kasi yung mga ganito, yung mga black yung buhok, nagkukulay siya pag naanuhan na. Kapag, what do you call this? Kapag nilinis mo na, nagkukulay siya. Tapos pag ginamit mo, may kulay black. Nakakainis. So anyway, foundation na tayo. Okay, ngayon, nagawa ko na yung, nalagyan ko na ng foundation yung buong mukha ko. So, minsan pag gumagamit tayo neto, hindi natin may iwasan yung parang may mga linya-linya sa mukha. So, gagamit ako ng beauty blender, tapos babasain ko siya. Tapos, gagantahin ko siya sa mukha ko para hindi masyadong mukhang makapal, tapos parang airbrush yung itsura. So, gagawin ko to sa buong mukha ko hanggang sa leeg ko. Ayan, tapos na. Minsan, nagko-contour ako ng cream, yung may pag ganong-ganong effect. Pero minsan, pag tinatamad ako,
hindi na ako naggagano. Nagko-concealer na lang ako pag feel ko. Minsan naman kasi pakiramdam ko parang hindi naman kailangan. Kasi ayoko nung itsura yung parang sobrang ang kapal. So, gamit ako ng brush. Ito yung kulay na gagamitin ko para sa ilalim ng mata ko. Kung hindi nyo alam kung ano yung purpose nito, para dun sa mga hindi nakakaalam, green, para dun sa pula-pula sa mukha mo, sa gilid ng ilong mo, pimples, ganyan. Tapos tong yellow, tsaka tong medyo parang peach na color, ito, pang under eye sa tan skin, sa morena. Tapos ito, pag maputi ka. Tapos ito, kino-correct niya yung yellow undertones mo. Actually, itong kulay na to, nilalagay siya sa mga ibabaw ng ganito mo, dito, or dito, or dito, or dito. Tapos, ito naman, wala, ano lang, concealer lang tong dalawa. So, anyways, ilalagay ko na siya dyan. Medyo matagal tong video na to, pero gusto ko kasing i-explain sa inyo yung mga pinaggagawa ko sa buhay ko para, 'di ba? Tapos, ito rin yung, oh my gosh, mag-focus ka sa akin. Sorry, sorry guys. Tapos, gamitin ko uli yung sponge, gaganyanin ko siya. Tapos, after nito, kukuha ko ulit ng foundation. Tapos, ilalagay ko sa ibabaw. Andito yung foundation, dito ko na nilagay. So, ang saya nung part na hindi nagfo-focus sa akin yung camera. Gusto ko yan. Sorry guys, iPhone lang yung gamit ko, so wala akong SLR. At sa totoo lang, hindi rin naman ako marunong gumamit nun. So, hindi rin ako magaling mag-edit. Ang alam ko lang, cut-paste, yun lang. Ayan. Tapos, pagkatapos niyan, isa-set natin siya gamit tong powder na to. Okay. Alam ko, hindi pantay yung kulay ng mukha ko. Pero, mamaya, makikita nyo naman yung diferensya niyan. Okay, ito. So, ilalagay ko muna siya sa ilalim ng mata ko. Ito yung bake na tinatawag nila. So, pag ganon, ibig sabihin, parang nilalagyan natin siya ng powder sa ilalim ng mata natin para hindi siya yung parang crease yung tawag, yung nagbubuo. So, iwan ko muna siya dyan, mga 2 minuto. Tapos, pagkatapos niyan, pag feel ko medyo okay na na-absorb na ng balat natin, yung natitirang powder dito, yun yung gagamitin ko pang set sa buong mukha ko. Na ganito yung itsura. Para siyang mascara. Tapos, suklayin niyo yung kilay niyo para matanggal yung mga foundation na nandyan. Tapos, simulan na natin yung sa kilay. So, bili kayo ng brush na ganito yung itsura. Ayan. Tapos ako yung gamit ko ngayon is, dati powder eh. Inubos ko muna talaga siya. Okay rin naman pag powder. VOV yung gamit ko. Sa Swish, meron nun 500 pesos. Pero ngayon ang gamit ko is cream. So, sa Milani ko to binili. Ganito yung itsura niya. So, ingat lang kayo dito kasi ang bilis niyang matuyo eh. May crack na nga sa loob. Pero buti, medyo nagagamit ko pa kasi sayang naman. So, kuha ako niyan. Tapos, dito ako magsisimula sa ilalim. Dahan-dahan lang. Sundan mo lang yung buhok dito sa ilalim ng ano mo. Kilay mo. Okay. Yan, ganyan. Tapos, yung linyang gagawin mo dito, mag-iwan ka ng konting space dito. Tapos, i-connect mo dun sa ilalim. Idugtong mo dun sa ilalim na linya na ginawa mo. Parang ganyan. Tapos, tsaka mo siya lagyan sa loob.
So, kaya ako nag-iwan ng konting space dito sa taas. Kasi ibabrush natin siya para yung approach ng kilay mo maganda. Yung parang pa-fade, tapos may kulay. Hindi yung may linya dito na parang ang grabehan yung linya. Hindi ko magets yun. Wag ganon. Naiinis talaga ako pag may nakikita ko nagkikilay. Naiinis ako. Okay. Ganyan. Pag hindi ka pa kontento, lagay ka ulit sa baba. Dahan-dahan lang, wag excited. Mahirap talaga sa lahat yung kilay eh. Pag nagawa mo ng tama, babata ka tignan. Pero pag hindi, tatanda ka tignan. So, tatapusin ko rin dito sa kabila. Gagamitin ko. Tapos, dito ko siya ilalagay. So, lilinisin ko siya para mas mukhang maganda. Ganyan. Dahan-dahan lang. Ganon. Tapos, kunin mo uli yung powder mo. Yung brush na gamitin mo dito, yung hindi mo pa nagagamit, yung malinis, yung walang kahit anong eyeshadow na kulay. Importante na hindi ka nagdo-double dip kasi mag-iiba yung itsura kapag gamit na. Okay. Ganyan ko siya ginagawa. Naman is yung eyeshadow na. So, ang gagamitin ko na primer, eyeshadow base, is itong plain white galing sa NYX. Okay. Gamit ako ng brush. Kasi hindi kasya yung... Nahihirapan ako pag daliri yung gamit ko eh. So, ganyan. Pag wala kayong eyeshadow base na ganito, pwede rin namang foundation kasi minsan ganun din yung ginagamit ko. Yung yellow na kulay yung ginagamit ko. Pag gumagamit kasi ako nito, itong matte na color white na to, mas tumitingkad yung eyeshadow na nilalagay ko. Mas kitang-kita yung kulay niya. Tapos nagtatagal pa siya kahit anong kapokpokan yung gawin mo. Ayan. Ganyan. Okay, so ganitong kulay ng eyeshadow yung gusto kong gamitin. Medyo brown siya, tapos may glitter. So, kuha ko ng brush. Ganito, flat brush lang. Punyetang focus yan, nakakabuisit. Sorry guys. Okay. Ganyan. Dahan-dahan lang. Tapos, ganito rin yung gagawin ko sa kabila. Okay, next naman, para sa talukap, ito yung gagamitin ko na kulay. Pagpag ko yung sobra kasi kakalat yan sa mukha. So, dahan-dahan lang. Gawa ka ng parang letter V dito sa gilid. Tapos, dahan-dahan ka papunta dito. Papaloob. So, pag maglalagay ka, onti-onti lang muna, saka mo nadagdagan. Pag gusto mo pa.
Sa kabila, ganun din. Mukha talagang tanga pag hindi pa tapos, pero wait lang. Ayusin natin yan, huwag ka malungkot. Kuha ulit ako ng kulay na to, ayun, sorry kung putol. Kanina pa pala ako nagsasalita. Tapos nakat yung video. Full na pala yung phone ko. Wala nang space. So, nagbura-bura muna ako. So, itong brush na ginagamit ko na pang blend dito is dapat malinis. Okay. Blend mo lang siya ng maigi. Dapat yung approach parang pa-fade, hindi yung parang may linya na makapal. Tapusin ko lang to kasi ayokong mag-antay din kayo sa yung oras. Time out. So, after 10 years, na-blend ko na siya. So, magiging ganyan yung itsura. Okay. Eyeliner naman tayo. So, ang gagamitin ko is liquid. So, nasan? Nilagay ko lang dito yun. Ayoko nang tumayo eh. Sige, kunin ko muna. Okay, ang ganda nung part na pagkatayo ko, pagpunta ko doon sa likod, nasa kama lang pala yung eyeliner. Gamit-gamit din ng mata. Okay, NYC yung gamit ko, color black. So, gawa ako ng cat eye. Dito ako magsisimula sa labas. So, gagawa ako ng parang check. Ganito. Alright. So, after nyan, gawa ako ng diretsong linya galing dito, papunta dito sa check na ginawa ko. So, ganun yung technique ko pag nagka-cat eye ako. Okay. Ayan. Nakita nyo na connect ko na siya dito. Tapos, tsaka ko siya kukulayan sa loob. Ganon. Ganon. Nilalagnat pa rin ako. Ang tindi. Ayan, ganyan. So, gagawin ko naman yung kabila. Okay, tapos na ako sa liquid eyeliner. Tapos, hayaan muna natin siyang matuyo. Tapos, kukunin ko tong medyo light gold na kulay na to. Tapos, ilalagay ko siya dito sa loob. Sa medyo loob ng... Hindi ko alam kung anong tawag. Sorry. So, dito ko siya ilalagay. Ganyan. Para maganda. Pak. Ganon. Medyo lagpas-lagpas mo siya ng konti dyan. Giging highlight natin yan. Actually, hindi ko nga ito madalas ginagawa eh. Ayan. Ay, naku, ay mag-focus. Nakakainis. Okay. So, sunod, kuha ko ng eyeliner ulit. Ano to? Yung parang cream siya. Para pag nilagay mo sa... So, una sa... Ay, hindi ka hanap. Okay. Ayan. Cream siya, tapos twistable siya. Tapos, dito ko siya ilalagay. Para mukhang walang space. Ang tawag nila dito is tight line. Para pag nag-cat eye ka, nag-smoky eye ka, ang ganda. Tignan. Mas. Ay, ganyan.
So, mascara naman tayo. Kahit anong mascara naman, pwede naman. Kasi gagamit naman tayo ng false eyelashes. So, ginagawa ko lang to para matago yung original, yung natural na eyelashes mo dun sa false eye. So, ganyan. Oh my gosh. Gusto ko nang gumaling. Okay. Okay. Ayan. So, ganitong false eyelashes yung gagamitin ko. Ay! Ganito. Oh, sige. Ganito. So, kung bibili kayo ng eyelashes, sasuggest ko lang na huwag kayong bumili sa department stores kasi para sa akin sobrang mahal at ang OA ng presyo. Bili kayo sa online o kaya punta kayo ng Divisoria, 45 pesos to 150 lang. Isang box na yon. Sobrang matutuwa kayo. Pinakamagandang eyelashes yung mga nasa box yung mga ginugupit-gupit. Yung gilid. Pero kung marami kayong pera, bili kayo sa Watsons, Ardell, ganon. Dito, actually, hindi siya mahal Pero pag nasa Pilipinas ka or pag nasa ibang bansa ka, ang mahal. Pero para sa akin, pare-parehas lang naman yung lashes Dati, nung college ako, pumupunta ako sa Daiso. Doon, maraming eyelashes doon. Ganito yung itsura. Tapos, sa isang pack, parang mga 3 pairs, ganon. Sa Landmark, ang gaganda rin ng eyelashes doon. Punta kayo. Tingnan nyo yung nasa box, yung mga nasa box na ganon. Yung parang nasa simpleng karton lang, tsaka plastic yung cover. Ang gaganda ng eyelashes doon, parang 50 pesos lang per pair. Pero magandang quality. Yung, ang ibig ko sabihin, di ba sinabi ko kanina parang para sa akin, pare-parehas lang naman yung lashes. Pero, yeah, doon parang yung buhok ng lashes, parang gawa sa buhok talaga. Ito parang medyo matigas, medyo plastic, pero pwede na. Sa Daiso, meron. Punta kayo. Tutuwa kayo. Ang daming eyelashes doon na magaganda rin. Gusto ko yung eyelashes na makapal, kasi wala akong eyelashes talaga Wala. Nakakalungkot. Pero yung mga kapatid ko na lalaki, ba't ba ganun? Pag lalaki yung ganda ng pilik mata, saan ang hustisya? So, girls, pag nagdidikit kayo ng pilik mata, wag muna kayong excited. Antay muna kayo ng mga 1 minute or 30 seconds. Pag nakita nyo yung glue, yung favorite na glue ko dyan, yung sa Nichido Pag, alam ko, bago ko umalis, mga 60 pesos yon. Ewan ko kung nagbago ba sila ng presyo o Pero, ayun, favorite ko yung sa Nichido. Pag medyo yung kulay niya, nagiging blue-blue na, yun yung perfect time na pwede mo na siyang ilagay sa, dito, sa pilik mata mo. So, dikit ko muna to. Ayokong nag-aantay kayo. Pero pinag-antay ko na kayo, so walang sense yung sinabi ko. Okay, ganyan. Mas madali siyang idikit pag medyo na siya. Medyo bandang malapit na siya matuyo. Ayan, nadikit ko na yung eyelashes. O, diba, ang laki ng diferensya pag may pilik mata ka. Punta kayo ng Daiso, 88 store, American ek na yung tagi 88. Paulit-ulit. Meron na ito doon, panigurado. Panigurado kasi 18 pa lang ako. 18, 19. Lagi akong pumupunta doon kasi ang daming ang magandang bilhin. Pero usually sa Divisoria ako pumupunta, na mamakyaw ako. Ayun. Asan ako? Ba't nawala? Okay. So, magko-contour naman tayo. Paborito ko tong part kasi bigla akong pumapayat pag nagko-contour ako. So, gagamitin ko is L'Oreal True Match. So, bili kayo nito. Sobrang tagal maubos nito. Actually, gusto ko na itapon dahil ayaw maubos. Weirdo. Gusto ko itapon dahil ayaw maubos. So, C8.
C8 Cocoa. Pag Tagalog ka, Cocoa. So, kuha ulit ako ng brush dito. Sa Divisoria ko lang to binili. Pag umuwi nga ako uli dyan, bibili ako madami para. Pero, kung ako sa inyo, sa totoo lang, mag-invest kayo sa makeup brush. Kasi yung mga nabibili sa Divisoria, sa kung ano man, hindi nagtatagal eh. Pero pag bumili ka ng magandang brush talaga, yun ang magandang investment eh. O sa una lang mamamahalan ka, pero ma-appreciate mo siya kasi hindi siya, ang tagal niyang masira. Dito na talaga yung magic eh, sa contour keme. So, blend mo siya na maayos para hindi mukhang 11 yung itsura. Actually, nung nasa makeup school ako, sabi nila, yung ganitong contour daw, pang-pangulang. So, kung gusto mo talaga mag-contour, maglalagay ka lang ng very light na foundation dito. Pero, ako kasi gusto ko yung talagang, yung manipis na ilong, tapos matangos. Ganito yung ginagawa ko. Ayan, so kung masaya ka na, i-blend mo na siya. Ganyan. Okay. Yan, ganyan. So, kuha kayo ng ganitong itsurang brush. Sabi ko sa inyo sa Watsons, meron dong brand Marionag yung tawag. Talagang yung tatak, nagtatagal yun. Favorite ko nga yun eh. Kung meron lang nun dito, yun yung bipiling ko. So, ganyan. Pag nagko-contour ako, tinataasan ko eh. Kasi pag binlend mo na siya, gumaganon eh. 'Di ba? Lumalapad. So, parang bumababa. So, parang walang sense. Eh, gusto ko yung parang payatola yung itsura ko. Ganon. Yan. Pumapayat na ako. Ang saya. So, sa ilalim. Tatanggal yung eyelash ko. Ang saya lang. Okay. Blend ng mabuti para maganda sa itsura ng picture. Ayan. Tapos, blush on naman. Kuha ako ng ganitong kulay. Pink. Gusto ko nga sana medyo orange eh, kaso wala naman ako nun. Pero, gusto ko yung sa, hindi ko alam kung sa Nichido ba yun o sa Ever Bilena. Ang blush is tomato. So, medyo orangey yun. Yata ako. Yun yung naalala ko. Medyo orangey siya. Ayan. So, lastly, is lipstick. Ito, isa to sa mga paborito ko ngayon kasi okay siya pang araw-araw eh. Tapos hindi siya yung nakakatakot na kulay. Kasi ayon sa aking baby loves at sa mga kaibigan kong lalaki at mga bading, almost lahat ng kakilala ko, ayaw nila yung lipstick na parang ang OA. So, ito, i-advise ko sa inyo, maganda siya, tapos mura pa
Sa Wet n Wild siya, meron yan dyan, panigurado. Gusto ko yung Wet n Wild kasi itong lipstick nila na to, nagtatagal talaga kahit uminom ka ng tubig, kahit i-wipe mo siya na ganon, nagsistain siya. So, ang meron ako dito is 902C Bare It All. So, isa to sa mga matte lipsticks nila. Kung hindi ako nagkakamali, parang 100 pesos lang to. 100 or 150 pesos. Nako, bumili kayo. Ang mura, tas ang ganda pa. Meron din yung sa Everbile na ang ganda rin. Ganda rin ng mga matte, nila dun lipsticks. Hindi lang ako nakabili kasi wala na ako dyan ngayon. Ayan. Ganda ng kulay. Minsan kasi pag okay yung makeup mo, tas yung lipstick mo, hindi tugma dun sa eye makeup mo, wala. Chararat. So, itong lipstick na to, parang kahit anong eye makeup, ang daling pakisamahan eh. Kaya, ito yung isa sa mga kulay na kailangan meron kayo. Pag duda kayo dun sa eye makeup na ipapartner nyo dun sa yung sa lipstick nga, ito yung sasuggest ko na kulay. So, tapos na tayo. Mukha ng tao. Sana nagustuhan niyo tong tutorial na to. Kapag meron kayong request sa akin na gusto nyong makita or whatever. So, kung mapapansin nyo, medyo light pa yung mukha ko sa katawan ko. Acidic kasi ako eh. Mamaya mangingitim na yan. Kaya, ayun. So, ang tamang pagpili ng foundation is dito nyo imamatch. Kapag nawala yung kulay, yun yung foundation color ninyo. Pero pag acidic kayo, pili kayo ng medyo light kasi mamaya mangingitim yung face nyo, kagaya ng akin. So, ayun yung rason kung bakit medyo light yung light pa. Pero kanina, diba, sobrang light. Ngayon, medyo nagiging okay na siya. Anyways, salamat sa panonood ng video na to. Alam ko medyo matagal tong video na to, pero gusto ko lang talagang i-elaborate at i-explain ng mabuti kung paano gawin tong makeup look na to. So, sana nagustuhan nyo. Kita-kita ulit tayo next time. Bye! Dito pala ako dapat tumingin. Bye! Sana gumaling na ako. Bye-bye! Gusto ko lang mag-project. Bakit? Kainis.